magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabi pong ito tayo po ay magbabahagi, magsishare ng mga updates po ng ating mga projects sa Pampanga. Isa lang sa Pampanga, sa Magalang, kasi napakagandang i-share po yun. So isasama ko na sa atin pong discussion ngayon. And also, of course, ang atin pong mga projects, panalong mga projects dyan po sa Tarlac. So, ako po si Jonathan Ryan Miklat, ang inyo pong kaibigan, mag-a-assist po sa inyo at naghahatid ng mga information about sa mga opportunities para po mahanap ninyo ang inyo pong mga pangarap na bahay. Okay? So, dito po sa atin pong isi-share, abot kamay or abot kaya din ang atin pong mga presyuhan dito. And quality rin ang atin pong mga housing. No? So, kung kayo po ay isa sa mga naghahanap ng inyo pong mare-rent to own na bahay, hindi po kayo nagkakamali. Nasa tamang video po kayo at para sa inyo po actually ang video na ito. Para doon din po sa mga naghahanap ng mga investments. Alam nyo po ba na ang property ay isa sa mga napakagandang investment? Ano po? Kasi yung mga properties ay magandang investment dahil tumataas yan every year. Ang value niya, ang price niya. So yan ang isa sa maganda sa pag-invest sa properties. And nga po, doon sa mga naghahanap talaga, mga interested, lalo na yung mga taga Tarlac dyan, sa Sapang Bato, sa Tarlac City, San Miguel, sa Tarlac, Capas, maging dyan po sa Concepcion kasi malapit lamang naman ng Capas dyan. Kung gusto po na tumingin ng inyo pong mga mare-rent to own na bahay, willing po ako na tulungan po kayo. Chat nyo lang po ako sa Facebook, mag-comment po kayo sa YouTube. Ngayon, kung nanonood po kayo ng YouTube, pwede po kayo mag-subscribe para po yung mga updates po natin ng mga videos in the future mapapanood po ninyo. No? And also, yung hawak po nating mga projects ay hindi lamang po sa bandang Tarlac, mayroon din po sa Pampanga, mayroon din po sa Bulacan. No? Mga Robinsons, ano pa, yung mga Deca Homes, ayan. And also, yung pong Severa Mabalacat. No? Kung kayo po ay sa Mabalacat naman, at tumitingin kayo ng mga bahay sa Mabalacat, meron po tayong mga videos dyan, mga complete, almost complete na po siguro yung ating information, and lagi naman tayo nag-update about sa Severa Mabalacat. Tingnan nyo po yung video, and kung kayo po ay napunta na doon sa Severa Mabalacat at naghahanap, tapos naantala yung inyo pong pagre-reserve, i-chat nyo po ako. Meron pong mga reopened units na pwede nyo pong i-avail. Malapit lamang po yan sa gate. Ano? Basta willing po kayong mag-antay. At willing po kayo na mag-wait and then mag-submit na ng mga documents. Para po, kayo po ang mauna doon sa mga reopened units. Ano? So, yun nga, ang ating pong topic for this video ay ang Tarlac Housing Updates, Apex Homes. Under Apex Homes po, ang ating developer ay Apex Homes. So, ang mapapag-usapan po natin ay makikita nyo yung mga ready for occupancy. Sa mga housing po natin sa Tarlac ay meron po tayo. Actually, sa Tarlac lang muna sa ngayon ang may RF po tayo. RFO na dali, inahin ko lang po yung mic ko. Nabibingi ako sa boses ko mismo. Ayan. So, ang sa Tarlac, ang sa Sapang Bato ba? Hindi. Sa Sapang Maragol. Ayan. Sapang Bato, o Sapang Maragol. Sapang Maragol, Tarlac. Kung kayo po ay malapit dyan, yun napakaganda po na tingnan nyo po yung area, yung site. Marami na po yung nakatayo ng mga bahay dyan and ready for occupancies. So, nababawasan na po yan, nakukuha na po yung mga iba. So, mas maganda na agad po na tingnan nyo ang ating projects doon sa Tarlac.
Dalawa po ang ating ano doon, yung Uptown at saka yung Liberty. So, yan po. Then, ang mga pre-selling po natin, mga pre-selling status na housing natin, may mga 18 months to pay, may mga 22 months to pay, at may 30 months to pay sa down payment, ano po, sa equity. Hindi po sa amortization, sa equity po, no? Kaya pinahaba po ang mismong down payment payment period para po mas mababa ang monthly po natin. Ayan. So hindi po mabigat sa bulsa. So kung naman gusto mo yung agad-agad lilipat ka na at mayroon ka namang budget, dun ka sa ready for occupancy kung gusto mo ang location doon. Lalo na kung banda po kayo doon at nagaanap kayo ng mga bahay na huhulugan na ang halaga ay rent to own. Yan, maganda pong i-consider nyo po yan. Kumuha po kayo ng mga RFO units po natin dyan sa Talang. Mamaya po, may sample po tayong ipapakita dito po sa atin pong discussion ngayong gabi. Okay? Ayan. Umpisahan na po natin, no? Para maipakita ko na po sa inyo. So, i-close ko na muna. Yan. Okay. So, tayo po ngayon ay pagpapatuloy na natin o mag-iisimula na tayo ng tuloy-tuloy sa atin pong discussion ngayon sa atin pong mga projects para po makita na po natin. Ayan. Sabi ko nga kanina, kung ikaw ay naghahanap ng mga bahay na mahuhulugan, na kung ikaw ay nagre-rent ngayon, i-replace mo lang po dito, rent to own ang dating niya. So, abot kaya ang halaga po natin dito po sa mga projects na ipapakita ko po sa inyo. Sure po ako na abot kaya ang mga projects po na ipapakita ko ngayon. No? Wait, tingnan ko lang po muna ang ating online kung walang problema. Yun, go. Okay naman. Nice. Yan. So, kung ikaw ay naghahanap ng mga mahuhulugang bahay, rent to own ang dating, ang video ito ay para sa iyo. Yan, panoorin mo lang. Okay, so ito po ang ating mga projects na tutunghayan sa hapon pong ito. O gabi na pala. Yan. Ang Uptown Village, Liberty Homes, Brentwood Residences, yan po ay nasa parting Tarlac. Okay? And ang atin pong isa sa Magalang, Pampanga ay sa San Vicente. Apo, ang pangalan po ng subdivision ay Fillmore. Okay? Yan. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, ipapakita ko po muna sa inyo ang mga initial or 4 vital documents upon reservation. So, kailangan po ang mga dokumentong ito kapag po tayo ay magre-reserve na. Okay? So, kung titingnan po natin, wait lang, nakakaharang pala ako. Yan. Okay? So, ito pong mga apat na kailangang dokumento na to ay kailangan nasa sa iyo at isasubmit natin sa atin pong reservation. So, kailangan po ang apat na ito. Okay? So, ang una, ito po pala ay para na sa locally employed, sa mga OFWs po natin, at sa mga may mga businesses po, no? Mga business owners natin dyan. So, ang una po ay ang proof of income. Ang proof of income po ay kung ikaw ay employed, ay yan po ang payslip. Or di kaya naman ay yung certificate of employment with compensation. Kasi po mahalaga na makita nila kung magkano po ang inyo pong salary monthly. So kaya nga po, proof of income. So kung kayo naman ay OFW, job contract naman po ang ating kailangan, no?
Yan po ang kailangan natin para po sa atin pong reservation. Or may mga options po dyan. In absence of latest job contract, you can submit other requirements. Ano? Yun nga, COC, COEC pala. No? With the work permit or residence identity sa inyo pong lugar kung saan kayo nagtatrabaho sa abroad. O di kaya naman ay latest payslip at least 3 months po with working permit and residence identity. Yung pong payslip nakalagay po dun kasi yung inyo pong status. Yung siguro nakalagay dun yung work permit. No? Pero hindi ako sure pero siguro yung identity nandun na rin kasi yung pangalan po natin saka siguro yung address natin doon kung saan tayo nakastay. O kaya naman kung wala yon, yung salary certificate with work permit din. No? O di kaya isa po dito ang pwede. Hindi po lahat ng ito. Isa po sa mga ito. Okay, yung dalawang expired contract and passport. Yung pong may history ng entry at saka exit stamp ang atin pong passport with work permit and residence po yan. So kung kayo naman po ay may business, hindi kayo nagtatrabaho, hindi kayo naka-abroad, ito naman po ang kailangan po natin sa proof of income, yung ITR o yung BIR form na 1701 and bank statement. Yan, ang kailangan po natin sa mga business owners. Pangalawa pong kailangan natin sa mga 4 vital documents upon reservation is yung proof of billing. So, kailangan nakalitaw dyan yung ating address. So, ito po ay ang water, electric, mobile, barangay certificate, etc. Basta po may patunay po kayo na yung address na yon doon po kayo nakatira. So, electric bill, water bill, barangay certificate, kung wala yung mga yon. Kung ikaw naman ay OFW, proof of billing din sa bahay mo po dito. No? And then, kagaya din po ng mga business owners, ganun din po. Mga billings na naka-address doon po sa bahay niyo po kung saan kayo nakatira dito. Ngayon, kung yung billing statement po ay hindi po nakapangalan sa inyo, pwede naman po na kumuha po kayo ng barangay certificate para nakalagay doon kung saan yung exact address po ninyo na nakatira po kayo. And kung wala naman, kung nagre-rent po kayo, hingi po kayo ng recommendations or sulat na patunay sa inyo pong landlord para po sabihin niya doon sa letter na kayo po ay tenant niya or nagre-rent niya doon sa bahay at kayo po ang nakapangalan doon siyempre siya po yung nakapangalan at kayo po ang nagre-rent doon sa bahay. Okay, parehas lang po yan ng business owners. Ganun din pong gagawin. So, pangatlo, ang 2 valid IDs, no? Yung company ID po natin at isang government issued. Halimbawa, isang driver's license at saka yung company ID po natin. Pwede na po 'yon. Pangalawa, pangatlo, yung pong OFW, 2 valid IDs. Yung passport po ang isa and 1 valid government issued ID. So sa business owners naman, 2 valid government issued IDs po ang kailangan. Okay? So ito pong pang-apat, yung birth certificate at saka kung may asawa kayo, yung pong marriage certificate. So yung pong apat na yan, kailangan po yan sa atin pong reservation sa ating mga projects. Okay? So ngayon, tunghayan po natin ang atin pong mga exact projects po natin. So yan nga po, ang Uptown Village, Liberty Homes, Brentwood Residences at ang Fillmore sa Magalang. Unahin po natin ang Liberty Homes. Yan. So unahin po natin kasi hindi po masyadong marami yung updates po natin kasi ina-update po itong Liberty Homes in terms of pricing, ina-adjust po kasi yan, tsaka yung mga inventories. Ito pong pinapakita ko po sa inyo is a sample kung saan ay mga available tapos may mga nasosold, and itong listahan na to ay hindi po siya updated. Pwedeng yung mga available dyan is sold na po ngayon. So nagpakita lamang po ako ng example para po makita po natin. Kasi po ang atin pong Liberty Homes ay mag-i-increase po siya ng 10,000 sa TCP,
sa total contract price. So ayan. So itataas po nila lahat po ng mga type basta yung TCP across the board siguro yung tawag din. So lahat po yan mag-i-increase ng 10,000. So yan po ang sa Liberty Homes. So antayin nyo na lamang po yung update sa Liberty Homes sa mga susunod na videos po natin. So ngayon balikan na po natin or tunghayin na natin agad ang Uptown Village. Yung Uptown Village. Yan. Ang pinaka murang townhouse sa Tarlac City. Ito na, Uptown Village sa Tarlac. Yan. Mga 7 to 10 minutes siguro ang layo nito sa Tarlac Town proper hanggang dun sa project po natin na Uptown Village. And katabi lang po niya ang Liberty Homes. Okay? And corner units, pre-selling for as low as 1,600 monthly. Diba? Sabi ko na sa inyo 1,600 monthly sa equity. Napakagaan sa bulsa. Abot kaya. Pwede na mag-umpisa na. Ngayon na. Okay? Available through Pag-ibig and in-house financing po tayo. Sa Pag-ibig, mayroon po tayong maximum of 30 years. So mababa lang din ang ating pong monthly through amortization natin sa Pag-ibig. Okay? So ngayon, ipapakita ko lamang po itong mga sample ng mga RFO. Sabi ko nga po kanina, may RFO po tayo sa Uptown. Actually, marami na po yung mga nakuha and nababawasan na rin po yung ating mga inventories. So, some of the inventories lamang po ito, hindi ko po kinuha lahat para po may idea lamang po tayo. So, this is as of May 13. Ito po yung mga inventories. So, ipapakita ko dito, pwedeng available pa and pwede rin naman nakuha na. Kasi nga po, as of May 13 itong inventory na nasa data po natin. Okay? So, titingnan po natin. Yan. Ito po ang block, Ito yung lot. Wait lang. Mayroon akong dito. Para po tinuturo ko, sa atin pong marker. Hello. Yan, okay. Parang huminto yung live stream natin sa Facebook, pero okay na. Okay na naman. Yan. So, okay. So, ngayon po, nakikita po natin sa ating screen ang mga block and lot. Yung type niya, yung inner. Lot area is 31.5. Ang mga projects po, ang mga housing natin dyan sa Uptown Village at saka sa Liberty ay mga tinatawag natin mga socialized townhouses. Kung nakita nyo po yung nasa picture na yan, ganyan po ang may pagkakaiba lang ng konti ang kulay, pero ganyan po yung ating pong sample ng block model natin. Okay? So sa TCP po natin, tinan mo 648,000 or 649,000 yung TCP ng isa dyan. Okay? Donable amount, nandyan din po. Yung reservation natin 4,000. Tapos yung equity, total equity nandyan din. Months to pay natin sa equity 3 months lang na nakalagay dyan. Kung ano po yung nakalagay dyan, yan po ang atin pong susundan. Yan. So ang atin pong sa Pag-ibig, mayroon po siyang fixed rate na 6.5%. Okay? Mababa lang din po yung atin pong gross monthly income. Yan, 11,000 lamang po. Yan. So, mga 3 months to pay ang atin pong mga equity. Kung titingnan natin, meron po tayo dito na may 7,000 monthly for 3 months. And then, sa Pag-ibig na nun, monthly amortization is 3,900, almost 400 lang.
So ibig sabihin para talagang nagre-rent to own ka lang sa inyo pong bahay, pero ang kagandahan nun ay nagiging sa iyo ang bahay. Diba? Ang ganda nun. So ito po yung isang sample computation as of May 2021 sa Uptown Village, no? Pag-ibig housing loan po ito with disregard nyo po yan, 6.5 po ang nakalagay. Tingnan natin ulit. 6.5 ang atin pong percent, no? So ito po ang atin pong sample computation sa mga RFO po natin. So yan, nakalagay po dyan yung mga detalye, yung block and lot, no? Block 32, lot 32. Yan, ang total TCP niya ay 607 lamang. Napakamura niyan. And then ang loanable amount po is 580. Ang loanable amount po na ito ay ito po ang ipapahiram ng Pag-ibig po sa inyo para mabili po yung bahay. And then sa Pag-ibig po kayo magbabayad ng monthly. Yun po ang tinatawag nating monthly amortization. Okay, so ang total down payment po natin ay 27,819. So ang reservation po is 4,000 and ileless po natin yan, so magiging 23,819 ang atin pong babayaran for 3 months, and for 3 months that is 7,940 monthly. So for 3 months ito po ang babayaran po ninyo, and pagkatapos po nun ay sa Pag-ibig na by the way, i-explain ko lamang po para mas malinaw po sa atin. Eton pong 3 months to pay na to, ang instruction po kapag RFO, no? Pakinggan nyo po mabuti, no? Yung RFO po sa Uptown at saka sa Liberty, ang required po upon reservation ay complete requirements na po. No? Complete requirements ang kailangan kapag magre-reserve ka ng mga RFO units. Ibig sabihin ng RFO, ready for occupancy. No, kung may pa-process yan sa Pag-ibig sa 3 months, and then malilipatan na po yung atin pong unit. Yun po ang ibig sabihin nun ng mga RFO. So kaya po, or ang dahilan kung bakit kailangan upon reservation is complete na, kasi upon reservation ipaprocess na po nila, ipaprocess ang inyong mga papers, ang inyong mga requirements sa Pag-ibig na mismo. So mabilis po ang proseso natin dito sa mga RFO sa Uptown Village at saka sa Liberty. So mas maganda po yung kasi mas agad na mas mabilis ang atin pong loan take out sa Pag-ibig para agad po tayong makalipat sa atin pong bagong bahay at uhulugan na po natin noon sa Pag-ibig. So take note, ang atin pong mga RFO units ay kailangan ay complete requirements upon reservations. Okay? Siyempre, para po agad na mai-process yan, mai-forward ang inyo pong mga documents sa Pag-ibig para sa agaran mabilis na approval ng inyo pong loan takeout sa Pag-ibig. And of course, hindi po tayo nangangako na 3 months lang talaga. Alam po natin, yung mga government offices, medyo may mga minsan hindi may iwasan na pag-antala, lalo na ngayon nasa pandemic pa tayo. And then kapag po ito ay na loan take out, mamaya po ipapakita ko po yung complete requirements. And then kapag po nakumpleto na ang atin pong monthly equity o yung down payment na 3 months, that is 7,940, at na-approve na sa Pag-ibig ang atin pong loan, yung loan take out na-release na, puproceed na po tayo nun sa next process. Ang next process po nito ay ang move-in. So yung move-in po na process ay meron din po itong mga fees na kailangan pa po ninyong bayaran. Pero saka na lang po natin, hindi po tayo nagdi-discuss in details, sa mga susunod na videos po natin. Yun po ang i-discuss po natin, yung proseso ng pag-avail, complete process of availment ng Apex Homes. Okay? So ngayon, ang atin pong monthly, kapag tayo po ay
amortize na o naguhulog na sa pag-ibig, this is for 30 years. Ano po? Yan, for 30 years. Ayan, nakita na naman po, loan term yung 30 years. O pag-ibig, monthly, that is 3,902. So napakababa, no? Parang yung renta nga parang mas malaki pa dito eh. Yung bahay mo is up and down na provision for 2 rooms sa taas. Concrete yung sementado, slab yung second floor, matibay yung bahay. That is 3,902 lamang every month sa pag-ibig for 30 years. Nako, napakaganda pong opportunity niyan para po tayo ay mag-proceed na sa atin pong reservation sa mga RFO. Kung kaya naman po yung 7,940 a month for 3 months, dito na po tayo sa RFO para po mas agaran po yung atin pong paglipat and ma-convert na po natin kung nagre-rent ka ngayon ng 5,000, 6,000, 7,000 a month. I-convert mo na dito. Napakagandang opportunity, no? Kung may budget ka naman na napakababa lang naman ng total equity nito 27,000 lang including the reservation of 4,000. Isipin niyo po, 27,000 ibibigay mo yan, tapos may paprocess sa pag-ibig after, sabihin na natin mga 3 to 5 months, no? 3 to 5 months, makakalipat ka na dito sa inyo pong bagong bahay sa Tarlac, and 4,000 lamang po, kulang, less than 4,000 ang monthly mo sa pag-ibig. Kung nagre-rent ka ng 5,000, kung nagre-rent ka ng 6,000, 7,000, ako, napakaganda pong opportunity nito para po sa atin. Loan terms 30 years. So may mga paraan kung paano po makapababa yung 30 years na yan. So yung pang ibang mga videos po natin, doon natin tatalakayin yon. And ang kinakailangan lamang pong gross monthly income dito ay 11,200. Napakababa lamang po ng required salary monthly, 11,200. Kung kayo po ay nagtatrabaho, nagsasahod ng 12,000, 13,000, 14,000, swak na po kayo, pasok na pasok dito. And at the same time, kung may asawa ka, nagtatrabaho din yung asawa mo, yung spouse mo, nagsasahod din po siya ng let's say 14,000 a month. So kung pagsasamahin po natin yan, napakagaan po ng 4,000 monthly. Kayang-kaya nyo na po ito. Okay? Yun. So sunod po natin ang ating po mga pre-selling. No? Yung pre-selling natin, yung prices natin, ayan po. Kinuha ko po ito, pinull out ko sa mismong sa online, kung saan kami kumukuha ng mga list of inventories. Yan pong mga nakaslash dyan, ay may nakakuha na po, naka-reserve na. Okay? Yan. Yan po ang sample. Papakita ko po yung iba. Yan. So meron pa po, no, yung mga pre-sale lang po kasi natin, medyo marami-raming inventory to kasi tinatayo pa lamang talaga to. Kaya nga po, kung titingnan natin, yung months to pay niya is 18 months yung equity. Tignan nyo naman po. Nako. Tignan nyo naman po, no? I-zoom in po natin ng konti. Yan, no? Yung Block 40, Lot 30, end unit na po ito, no? Kung titingnan natin, end unit na to, may mga space na po ito sa side. May extra lot siyang kasama. Excuse me. And then, yung atin pong down payment ay 40,000 for 18 months. I-divide po natin ng 18 months yung 40,000 na yan. Ako, tingnan nyo po. 2,260 lang ang monthly mo. That is 18 months na hindi mo mamamalayan, tapos ka na sa equity. O, di ba, napakaganda pong opportunity na makita yung mga prices natin. Talagang abot kaya, no? So, ito po, mas magandang tingnan na po natin. Tingnan nyo po yung project para po makaproseso na po tayo. Kung mapasyalan nyo po yung project po natin sa Tarlac, chat nyo lamang po ako para po sa assistance, no? So tutulungan ko po kayo, samahan ko po kayo doon para po sa atin pong
project ay makita nyo sa tripping. Schedule na po natin ang ating pong tripping para po makita nyo yung ating mga inventory sa Tarlac. Yan po ay mga pre-selling, kaya 18 months po ang equity or yung total down payment niya. Ang kagandahan sa pre-selling ay mababa po ang monthly ng atin pong down payment. Hindi po kagaya nung kanina na may 7,000 or 8,000. Ito, kung wala po kayong ipon masyado at may pinaglalaanan kayo ng pera ninyo, so dito po tayo sa pre-selling kung hindi naman po tayo nagmamadali. Pero tingnan nyo po, end unit na yan, pero 2,000 lang ang equity niya. So sa Pag-ibig naman, kapag ka naguhulog ka na sa Pag-ibig, 4,500. End unit yan End unit. May extra lot yan sa side. So ibig sabihin, mura talaga ang ating pong housing. So yan, abot kaya talaga. Kaya sinabi ko kanina, this is a very good opportunity for us. Lalo na dyan po sa mga nakatira banda sa Tarlac, i-avail ang mga ganitong opportunity. Mga pabahay na pwedeng hulugan sa abot kayang halaga. Isipin nyo, end unit na 4,500 lang. Okay? So tingnan po natin yung Block 41. Block 41, Lot 1, corner unit po yan. So kung titingnan po natin, this is 49 square meter ang kanyang lot area. So 784,000 ang kanyang TCP. Ang loanable amount po sa Pag-ibig is 7,025. 6,000 reservation. Ang atin pong total down payment or equity is 53,584. Tingnan nyo po ulit. Less than, wala pang 3,000 ang monthly sa down payment. That is 18 months to pay. Na monthly mo ay 2,975. And tingnan nyo naman po, tingnan nyo po ito. Kanina yung end unit, ang monthly mo sa Pag-ibig ay 4,487. End unit. Tingnan nyo po ang corner unit. Ang corner unit po natin sa amortization sa Pag-ibig ay 4,742. Mas malaki pa ang ang hulog sa Pag-ibig ng end unit doon sa corner unit. Well, of course, yung atin pong medyo malayo ng konti lamang kasi ito block 40, ito namang corner unit dito is block 41. Pero napakalapit lamang po sa block 40 yan, isang block lang ang pagitan, pero ang atin pong monthly ay parehas lang ng end unit. So, kung ako po ang buyer, dito na po ako sa corner unit kasi parehas lamang yan, di ba? Ayan. So, halimbawa naman, kung mas gusto mo ng mas mura pa dito, kuha tayo ng inner unit. Yung mga inner unit na to, yan, 3,700 ang monthly sa Pag-ibig. And then, may 1,900 lang. 1,944 ang ating monthly equity sa mga inner units. Yan. Yung mga inner units po tayo na mas mababa po kaysa sa end unit kasi yung mga inner unit wala po silang mga extra space or extra lot. So sa atin pong mga socialized socialized unit, meron po tayong 4,000. Meron po tayong equity na 1,400 to 1,600. Ang amortization dyan ay around 3,600. Meron naman ang equity is 2,000 or 1,800 to 2,000 monthly sa socialized sa equity, monthly, 18 months. And then yung kanyang amortization sa Pag-ibig is 3,700 lang. Meron naman total, ang equity monthly is 2,500 at ang kanyang amortization sa Pag-ibig is 4,400. Meron naman 3,000 ang equity monthly at sa Pag-ibig naman is 5,500. Sa socialized po ito, mga inner units. Nga po pala, kapag po lumalapit po siya sa gate, medyo tumataas po yung price niya. Depende po sa locations po yan. So sa regular, po natin, kasi po dalawa po tayo, socialized and regular unit po tayo. So sa regular, may equity na as low as 4,000.
At ang kanyang monthly equity sa Pag-ibig ay 6,800. So yan po yung mga equity monthly and amortization monthly po natin sa atin pong mga projects dyan. Nga po pala, patalastas lamang po ito. May mga ka-church po ako na may mga property na pinapakiusapan nila ako para kung sakaling may gusto daw na mga buyers na gustong i-avail or bilhin yung mga properties po nila, yun po, pwede daw po. Meron din po sa San Fernando yung Bria Homes. Meron po akong ka-churchmate din na nagpapatulong para po i-assume balance po yung kanila pong nakuha doon na Bria Homes. Huwag po kayo mag-alala, updated po yung paghulog nun. Kaya lang gusto na nilang or hindi na nila gustong ituloy yun, so ipapa-assume na lang po nila. Ang kagandahan nito ay siyempre sa equity mas makakamura ka and maganda yung location nila, no? Kasi noon pa nila nakuha yun so tendency mas maganda yung location siguro, no? Yun, isa lang yun sa mga pwedeng mangyari. Yung Bria Homes, yung ka-churchmate po namin, meron po siyang pinapa-assume doon. Kung taga San Fernando ka, gusto mo doon, kontakan nyo lang po ako, i-chat nyo po ako. Then, doon po sa mga nagpapatulong po sa akin na ka-churchmate ko, may mga lot, may mga house and lot din. Kasi pandemic siguro, kaya gusto nilang ibenta yung ibang mga properties po nila. Patalastas lamang po yun. Okay? Alright. So balik po tayo dito po sa Uptown Pre-selling. Napakagandang opportunity. Rent to own. Talagang ito yung talagang rent to own na presyo lang, no? Okay, ito po, comparison po natin ang ready for occupancy. Sabi ko nga po kanina, complete requirements upon reservation. Kasi po agad pong ipapasok ang inyo pong documents sa Pag-ibig. Kaya po nire-require na kompleto ang requirements natin kapag po tayo ay magre-reserve na. And then 3 months to pay lamang po ang equity. So expect po natin na medyo malaki-laki ng konti yung monthly for 3 months kasi. So yung kanina, sample natin, that is less than 4,000 ang monthly. Kasi 27,000 plus the reservation kasi. Ililes pa pala, hindi yung plus. And then, ang atin pong reservation sa mga RFO units po natin ay kailangan sa office lamang, no? Sa Panorama office sa Manila and sa Tarlac office dyan po sa San Rafael. Kasi po meron po tayong online reservation, pero exempted or except for the RFO units sa Tarlac na kailangan sa office po ang reservation. Okay? Yan. So, ito po ang complete requirements para po sa ating pong reservation sa mga RFO. Ayan po. So, ayan po ang sa taas, upper left ay ang requirements for locally employed, no? Locally employed. Tapos nandito po sa bandang katabi niya ang for business owners, and yung sa mga baba ay nasa baba dito ay ang mga requirements for OFW. Medyo marami-rami po ng konti kasi like ito pong SPA, kailangan po ito. Ayan. Okay? So i-post nyo na lamang po at tingnan para matingnan nyo po ang kumpletong listahan para sa inyo pong pagpe-prepare, no? So let's proceed sa pre-selling naman po. Ang atin pong kailangan sa reservation ay yun lamang initial requirements, no? Yung pong kaninang apat, proof of income, proof of identity, proof of billing, at saka yung marriage or birth certificate. And then i-complete lamang ang requirements bago po ma-full payment ang atin pong equity. Kasi po kapag na full equity na kayo, ipaprocess na po kailangan sa Pag-ibig para po yung mga
papers ninyo ay pasok na kaagad sa Pag-ibig. And then, meron po akong mga listahan na pre-selling at saka yung sa ito po palang 22 at saka 30 sa ano po ito? Sa Brentwood. Hindi. Meron din po pala sa pre-selling tayo. Mga may 18, may 22, and 30. So, kapag mag-inquire po kayo, ipapakita ko na lamang po sa inyo yung months to pay ng mga units na gusto po ninyong i-reserve. Okay. Ngayon, tapos na po tayo sa Liberty. So, dito na po tayo sa Kapas. Sa Brentwood Residences. Yan. So, ikaw ba ay naghahanap ng unit na ongoing and constructed na? Yan. So, paliwanag ko lang pong konti. Yung ongoing, ibig sabihin, ginagawa pero malapit nang matapos. At ito namang constructed, meaning mas malapit na siyang matapos talaga. Finishing na lang. Ibig sabihin, mga windows, mga pinto na lang siguro ang kailangan ilagay. Constructed na yung ating unit. Pero mas matagal yung pre-selling siyempre. Yung ongoing, mas mabilis. At mas mabilis naman ng konti ang constructed. Okay? So ngayon, may good news po tayo. May mga unit na available sa Brentwood Residences Phase 1 na constructed na at mga ongoing na. Ibig sabihin, kung yung kanina is 18 months, 22 months, 30 months ang equity natin. So ibig sabihin, more or less mga 2 years ang atin pong antayin. Kung nagmamadali po kayo, ito po ang opportunity ninyo. Dito po yan sa Kapas. No po? Malapit po yan sa junction. Mayroon po tayong video para makita nyo po yung exact location ng Brentwood Residences. Panoorin nyo na lamang po sa Facebook or sa YouTube. Na po. So, yan. Kung naghahanap ka ng mga mas mabilis kaysa sa pre-selling, dyan po sa BRC1, ito po. Yan, yun ang mga listahan dyan. Kukunti lamang po kaya bilisan po lamang natin ang atin pong kilos para ma-reserve po natin ang isa sa mga ongoing na mga bahay natin at saka yung mga constructed natin. So tingnan nyo po, tatatlo lamang ang constructed na available. So parang mas mapapadali yung atin pong paglipat, no? Kung sa RFO is 3 months, 5 months, 6 months, dito po siguro is a year na lang, ganyan, no? Kaysa sa pre-selling, mga 18 months, so more or less talaga 2 years ang pag-aantayin pagkat pre-selling. Pero dito po sa constructed, medyo mas di hamak na mas mabilis, no? Ayan, may constructed na po tayo dito po sa Block 28, no? Block 28, Lot 45. Available po yan, constructed. Kung gusto nyo po na mag-avail ng isa sa mga ito, ongoing natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 units ang available sa ongoing. Sa constructed naman ay 3. Kung gusto nyo po mag-avail, mabilisan na paglipat kesa sa pre-selling, eto po, dito po tayo. So, kontakan nyo po ako para po malaman nyo yung mga detalye at yung mga prices po nito. Pero may papakita po akong yan, price. Yan po ang sa mismong online na actual na inventory. Kasi po, dyan sa pinakita ko, dito sa pinakita ko na yan, meron po dyan, marahil ay na-reserve na, nakuha na. So, sabi ko nga, May 13 pala yung data na nakuha ko. Ha? So, ito ang actual. Kanina ko lang po kinuha to. So, ito talagang, kaya lang, kanina pwede naman ma-reserve ngayong hapon, no? So, yan. Basta, ito po ang isa, i-zoom in po natin. So sa mismong online, sa mga inventories, ang tinan nyo po yung Block 27 Lot 44. Ito po yan. Yan po, inner units siya. So ang total contract price niya is 955,000. Yan. So less than 1 million. And meron po tayong available na dalawa na lang sa phase 1. Meron tayong phase 1 and phase 2 sa Brentwood Residences at meron po tayong available na corner unit dito po sa Brentwood phase 1. So dalawa na lamang po 'yan. Nakuha na po yung isa. Dati last week 3 pa 'to. Pero ngayon nakuha na yung isa. So
kung gusto nyo po na maka-avail ng corner unit, corner lot, dyan po sa Brentwood Residences, sa Capas, Tarlac, 4 minutes, 5 minutes away from the junction, 4 minutes away from Walter Mart and Pure Gold. Dito na po tayo sa corner unit na ito sa Brentwood Residences. Okay, 1.5 million ang kanya pong price. Kasi po may extra lot, malaki po siya ng konti, no? So dito po ipapakita ko ngayon sa BRC, ibig sabihin Brentwood Residences Capas Phase 1. Ito, ipakita ko ang sample computation natin sa Phase 1. Ito po ay inner unit. Dali, wala yung ating music. Okay, para naman hindi masyadong tahimik, ano. Okay pa ba tayo? Nagraran pa ba tayo sa online? Okay, very good. Okay, so dito po tayo sa inner unit ng Brentwood Residences. Ito po ay regular townhouse. So, ang barangay po pala sa Capas ay Barangay Dolores, ano? So, 36 square meter ang ating lot area. Ang block po nito na kinuha ko ay block 27 lot 44. Yung kanina, isa sa mga pinakita kong ongoing kanina. Nagkamali ako dito sa TCP. Hindi ko na-update yung ano ko. wait lang. So, basta. Kasi block 27 lot 44 pala to. Yung kanina po palang pinakita ko is corner, kaya dapat 1.5. So, ito po ang actual na price po talaga. Tama po pala ang inner unit na pinapakita ko. So, yung total price po natin ng ating pong unit is 958,000. Less than a million po siya. Ang loanable amount po sa Pag-ibig is 880,000. Ayan po ang ipapalo ng Pag-ibig sa atin. At ang atin pong down payment, kasi po yung TCP na to, ito po yung total amount, and then ang ipapa-loan po ng Pag-ibig is 880, so may kulang siya na 78,000. Ito pong 78,000, ito po ngayon ang magiging total down payment po natin. So 78,000 po siya, and good news, 6,000 po na-reveal na kagad. 6,000 po ang reservation dito, no? Supposed to be etong 15 nung May 15, last day ng half reservation. Pero napakaganda, ni-resume po nila or in-extend nila yung promo ng reservation. No? Ganda. In-extend nila yung reservation, kung kaya ang reservation po ngayon natin ay nasa 3,000 lamang. No? So 3,000 lamang ang atin pong reservation. Wow, saan ka pa? Diba? So ang ating pong down payment less the reservation na 3,000, that is 75,000. Ang months to pay for down payment po yan. So 18 months po yan. So ang ating pong monthly on down payment is 4,167. At sa Pag-ibig amortization po, kapag kayo naguhulog na sa Pag-ibig, 6,836 monthly. 30 years po ang loan term at ang gross monthly income po dito ay 16,700 lamang. Okay? Yan, abot kamay, abot kaya sa Capas, Tarlac, mga housing projects ng atin pong ABEC Homes. So, pakita ko naman po ang end unit na sample computation. Ang end unit po, kung yung pong kanina is 36 ang square meter niya, dito po dahil may extra siya, that is 54 square meter siya. Kasi medyo malaki ang lote niya. May side kasi siya na space. So, ang block po nito, tingnan nyo, may papakita ko din, ang ganda nito. Nako, tingnan nyo to. Mamaya lang. Okay, block 21, lot 18 and 20. Parehas lang po kasi yung ano niya, ang price niya. Ibig sabihin nito, ang block 18, ito po yung mga prices niya. At ang lot 20 rin, ito rin yung breakdown ng kanyang mga prices. Okay? So, ang kanya pong TCP ay 1,149,040 pesos. So, ang loanable amount is 1,040,000. Ang total down payment po natin ngayon is 109,040 pesos.
So, ang atin pong reservation, dahil end unit po yan, that is 10,000 pesos, no? So, 10,000 pesos po ang ating reservation. Pero, dahil nga na-extend ang ating promo na half reservation hanggang 30, May 30 na lang po, Take note, hanggang May 30. So, today is May 17. So, ilang araw na lang yan. So, doon sa mga interested na at talagang decided na mag-reserve na po kayo ngayong buwan na to, kontakan niyo po ako, tutulungan ko po kayo. So, yan ang good news natin. So, 5,000 na lang instead of 10,000 ang ating pong reservation. So, hindi kayo mabibigla masyado sa reservation. Okay, sa down payment natin, 104,040 pesos na lamang. So, ang months to pay po natin ng ating down payment ay 8 months to pay is 18 months. So, ang monthly natin yan ay 5,780. Wow, mababa pa rin. Parang nagrarantoon ka lang, no? Tapos, yung pag-ibig natin, pag maghuhulog ka na, that is 6,876 monthly. 30 years po yan to pay. Ang gross po naman dito na required is 19,650. Yan. So, ngayon, corner unit naman. Isa po sa mga corner unit ito. Yung kanina, no? Kasi 'di ba, sabi ko kanina dalawa na lang. Yung isa, eto na po 'yon. So yung 17 tong yung hindi po 17 'yan. That is 71 square meters. Okay, 71 square meters po 'yan. Wait nga. Ayusin po natin para hindi, marami palang patong. So, okay na. Tuloy na lang po natin kasi marami po palang patong. Hindi ko agad-agad ma-edit. So, basta yung atin pong square meters dyan, hindi po yan 17 square meter, kundi 71 square meters. So, Block 22, Lot 2, ito po ang kanya pong TCP is 1.5 million. Ang loanable amount niya po is 1.180,000. Ay, hindi sinasabi. 1,180,000. Yun, tama na. Nahan po natin ng konti ang music. Yan, para hindi tayo masyadong para naririnig nyo po ako ng maayos. Yan. Okay, tuloy po natin. Sa atin pong total down payment is 321,640 kasi po corner unit po ito. So ang reservation parehas po ng end unit na 10,000. Pero dahil sa month na to is 5,000 lamang kasi half reservation po tayo. So ang down payment po natin ngayon less 5,000 is 316,640. 18 months to pay din yan. So, ang monthly po natin is 17,591. Take note, corner unit po ito. Kaya medyo mas malaki siya kasi mas malaki po ang kanyang lot area. Okay? So, 30 years din po yan. Ang gross monthly income required po niyan is 22,300. Okay? Kung kaya nyo naman po ang corner unit, nako, kunin nyo na po yan kasi dadalawa na lang po yan. So, doon po, actually, mahirap pong makatsyempo ng corner unit. So, ito po, available pa yung dalawa. So, kung sino mo po ang gusto nito, yan, corner unit. At yan po ang ating pong sample computation ng phase 1 ng Brentwood Residences dyan sa Capas, inner, end, and corner unit. Yan, tingnan nyo po yan. Nandyan po ang mga sinasabi nating end unit sa araw na yan. Yan naman po ang corner unit. Diba napansin nyo kanina, block 22, lot 2. Ito banda. Dito siya. Okay? Ay, block 1 pala. Block 23. Ay, hindi. Nagkamali siya. Dito po yan. Ayan. Dito po yan, banda. No, yung block 23, lot 1. Yan, ito siya. Dito po ang atin pong available na block 23, lot 1. Ba't kaya na-discarrel tong ito?
Okay, disregard nyo na lamang po ito at sundan nyo lamang po natin yung inventory. Yung naman block 22, ito po yung block 22, yung area na yan. Yan, yung block na yan, 22. At lot 2 ang available. Yan, ito. Tapos, ayan, yan na lamang po ang natitira. Block 22, lot 2 at block 23. Ito yung block 23, ito yung lot 1 at ito yung block 22, ito siya, lot 2. So, ito po, magkaharapan po sila ang mga corner unit po. Ha? So, kung titingnan po natin, disregard na po natin, banda po dito, yung mga block natin, ito yan. Okay? Yun. Nagano pala siya. So, ito po, tama na siya. Na-zoom in pala. Dapat mag-zoom in ako. So, yung block 23 lot 1, ayan po yan. Block 22 lot 2, corner unit yan. Yan na lang po ang available ngayon sa BRC 1 na corner unit. Okay? Ito naman po, napakaganda. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo po ito. May pen ako dito eh. Dali lang po ha. Yan. Disregard na lang po natin yung pen, hindi ko nagagamitin. Okay, sa block 21, this is block 21 kasi ito 19 tapos yung dito yung 20 tapos 21 to. So, block 21, ito po yan. Lot 18. Naku, ayun yung lot 18. Ito. Ang block 20 naman ay ito. Ang block 19 naman ay ito. Tingnan niyo po, pa-L. So, ito po, may space po yan. Extra lot yan, extra space ng bawat unit. Ito po, nakuha na. Ito po ang available. 18, 20, at saka yung 19. So, kung may budget po kayo at gusto nyo pa rin na ito po yung kunin, pwede nyo kunin yung dalawa. Or, kung talagang investment ang gusto po ninyo, mapapaupa kayo, o kaya gusto nyo malaking space na bahay, yung tatlo na yan, pwede nyo pong kunin yan. Basta pasok po sa budget ninyo, walang problema. Okay? Yan. So, sa BRC Phase 2 naman po tayo. Ayan po ang inner unit. So, hindi na po tayo magdudwell dyan. Kung gusto nyo pong makita, i-post na lamang po natin ang atin pong video. At i-focus po natin ngayon sa total contract price. Napakamura po ng socialized townhouse po natin. BRC Phase 2 ito. 640 lang ang TCP. At tingnan natin, ang reservation is 4,000. Mababa siya. Ang monthly po ng down payment is 22 months to pay. At ang monthly niya is 5,545 lang. Grabe. Napakababa niyan. So, talagang rent to own lang talaga yung treatment po natin dito. Mas mataas pa nga kapag nag-rent ka, no? So, sa Pag-ibig naman, 3,855 lang. So, kung nagre-rent ka ng 5,000, 6,000, 7,000, ika nga, ako, deep hamak na napakaganda dito po sa Brentwood. Ang hulog mo lang is less than 3,900. Magkakabahay ka pa in 30 years. Kesa sa nagre-rent ka, ilang taon ka na nagre-rent, hindi naman napapasayo yung bahay. Dito, may napupundar ang pagre-rent mo. Okay? Yung monthly monthly gross monthly income lamang na required dito is 11,050 lang. So, kung ka ay sumasahod ng 12,000, 13,000, pasok na pasok ang budget mo po dito. Basta member ka po ng Pag-ibig, pwede po yan. No? At mayroon kang 24 months minimum contribution. Pasok na pasok po yan. Ngayon, end unit naman po tayo. Same, 22 months to pay. End unit na yan. Pero ang monthly mo is 4,000, 4,244 lang for 18 months. At ang Pag-ibig amortization mo, napakababa niya, 4,600 lang. Wala pang 5,000. Magkakabahay ka. Ang required salary is 13,300. Okay? Next, ang corner unit po natin, same, 22 months to pay. Ang down payment monthly is 4,599. Ang Pag-ibig mo, kapag naguhulog ka na, is 5,753.
in 30 years po yan. So ang gross monthly income required is 16,500 lang. Diba? So yan, napaka-affordable ng atin pong mga housing dyan. Ano po, uminom lang po ako. Yan, inner and corner unit sample computation sa BRC Phase 2. Okay. Yan, tapos na po tayo sa BRC 2. Kung kayo po ay nakatira sa Concepcion, sa Capas mismo or malapit sa Capas at gusto nyo naman yung location at affordable na price na to is abot kaya nyo, pasok sa budget ninyo, wala kayong ibang loans na housing loans, wala kayong na foreclose or na discarrel na housing loan, malinis pa yung record ninyo sa pag-ibig at may mga required salary na abot kaya naman at pasok na pasok yung inyong salary, so pasok din sa budget ito, kuha na po kayo dito sa BRC. Mag-reserve na po kayo. Yung schedule natin ng tripping, i-chat nyo po ako, samahan ko po kayo dun sa location and dun sa reservation natin. Mag-reserve na po kayo before na mag-reserve po kayo para makuha ninyo yung half reservation hanggang end of this month. Okay? So, yan. Ganda. So, ito po ang ating BRC 2 Brentwood Residences. Ngayon, papakita po naman sa inyo yung isa sa project dyan sa Magalang, Pampanga. Kung kayo po ay nasa Magalang, Pampanga, dito po tayo. Dito po sa Fillmore Place. Yan. Okay? So, yung pong mga bahay under Apex Homes, pare-parehas po yung design. Kaya iisa lamang po yung itsura niyan. Yung mga sample block natin, pare-parehas lang yan. So, may video po tayo na in-upload about sa advantage ng maagang pagkuha ng bahay. Kasi po itong sa Fillmore Place natin sa Magalang, bagong-bago, inuumpisahan pa lang yung atin pong development dyan, meron pong napakagandang opportunity para sa mga buyers na magkakaroon ng discount na 100,000 pesos doon sa TCP. So kung ang TCP niya is 1 million, so less the discount kapag kayo po ay nag-reserve ng unit sa Fillmore Place dyan sa Magalang, less 100,000 kagad. So ibig sabihin makakatipid ka na ng 100,000 right there and there. So ibig sabihin napakagandang opportunity, 100,000 kagad ang matitipid mo, no? Kaya pinupush ko talaga itong sa Magalang na ito, kaya sinama ko na siya dito. Kasi kung halimbawang kayo po ay nasa Tarlac, nagtatrabaho sa Clark, ano, or bandang malapit sa Magalang, kaysa sa umuwi pa kayo ng Tarlac, mag-migrate na lang po kayo sa Magalang para po uuwiin nyo yung inyo pong sariling bahay. So pakipanoorin nyo po ang advantage ng maagang pagkuha ng bahay para po ma-encourage naman po kayo. So ito po ang upcoming subdivision po natin, Barangay San Vicente, Magalang, Pampanga. So bakit po dito tayo kukuha? Napakalapit po niyan. Personally may in-upload din po akong video na ako po mismo ay pumunta doon sa exact location ng ating pong project. 5 minutes away lamang, 7 minutes away from the mismong marketplace, yung public market ng Magalang. No? Ito po ang mga near establishments na malapit sa atin pong project. 3 minutes away from Jollibee Magalang. Yan, napakalapit lang. 3 minutes away from Chowking Magalang. Establishments near na malapit din ay ang Pure Gold Magalang. 6 minutes away from Pure Gold ang atin pong project. 5 minutes away from Magalang Public Market. Sabi ko nga po kanina. Ngayon, malapit din ito sa Marquee Mall. 20 minutes away lamang. 20 minutes away from Marquee Mall, makakarating ka na dyan sa atin pong project. So, kung kayo po ay nagtatrabaho sa Marquee Mall, yan, napakagandang umuwi sa Magalang, 20 minutes away from Marquee Mall.
Ha? Okay, magkakaroon po ako ng mga estimation. Ito po ay mga approximate na pwede maging prices para po may idea lamang po tayo. So hindi pa po final ito. Naglagay lamang po ako, nag-refer po ako ng mga ibang mga prices sa mga projects po natin. So para po may idea lamang po tayo. Kung pong ma-finalize na po ito at pwede na pong mag-reserve, magkumuha, yan na, pwede na. Okay? So, ito po ang ating floor area is 44 square meter. That is inner unit. Yung lot area po natin is 36 square meters, 22. Yan, and then yung block po natin is 43 and lot 7. So, yung total contract price po natin is 1,086,000. So, ang discount po kagad, outright discount upon the reservation. Take note po pala. Note, hindi ko nasabi kanina. Ang pong 100 discount na yan ay doon lamang po sa first 100 clients na nag-reserve sa Fillmore Place. Kung kayo po ay isa sa mga 100 na naunang nag-reserve, matatanggap nyo po ang 100,000 na discount po na yan. Okay? So, kaya po, mas magandang mauna po tayo. Yung DCP po niya, siyempre, ilales po natin yung discount. So, magiging 986,000 po yan. So, ang reservation po natin ay 6,000. And kapag sa online po ay meron pong, lahat po yan lahat po ng projects, kapag nagre-reserve tayo online, meron po tayong additional na 300 for online admin fee. Okay? Then, yung down payment less the reservation. So, 90,000. 98,000 po ito. Kamali na naman. So, 98,000. So, yung months to pay niya is 24. So, ang monthly po natin on equity ng down payment is 3,750. Yan. Medyo napapagod na yata ako sa kakabasa kaya. So, yung loanable amount po natin is 890,000. Ang pag-ibig amortization 5,915 for 30 years. Ang ating pong gross monthly income required dyan is 16,700. So, diretso na po tayo sa ating pong end unit. Ang ating pong lot area ay 54 square meter. Block and lot po natin is 43 and lot 27. 1.309 million po ang atin pong TCP less the discount of 100 to mataginting na 100,000. So that is 1,209,360. Note, and unit po ang pinag-uusapan natin ngayon, may extra lot po ito. And then sa atin pong reservation is 10,000. Ang down payment po natin, ang total down payment less the reservation is 129,000. Dali, 129. Okay, so ayan. So ang months to pay po natin is 24. Ito po may 24 months po tayo na down payment. Months to pay, ibig sabihin. Ang monthly po natin, ang equity down payment natin monthly is 5,390. Ang loanable amount po natin is, sa Pag-ibig po ito, ang ipapalo ng Pag-ibig na 1,070,000. At ang loan term po natin or ang Pag-ibig amortization po natin, hindi po yan dot, comma po yan, 7,345 pesos. For 30 years po yan. Ang monthly na huhulugan po natin for 30 years. Ang gross natin dito na kailangan ay sumasahod po tayo ng 20,500. Okay, next corner unit. Okay, ito pong corner unit na to, may extra po tayo na 55 square meter. Okay? So, 55 square meter ang lot area po niyan. Ituloy po natin. Ang atin pong block and lot po na ito is 45 and lot 1. Ang total contract price po niya is 1.489 million.
pesos. So less 100, that is 1,389,360. Reservation is 10,000, same as the end unit. Ang ating pong total na down payment less the reservation of 10,000 is 139,000. Dapat ano to 1379. Bakit nagkakamali yung automatic po kasi itong nilagay ko dito, hindi ko na na-check. So, mag-adjust na lamang po tayo ng konti. That is 1,379,000 kasi po 10,000 lamang ang reservation. So, ang monthly pay natin is 24,000, mas mahaba. 2 years ang atin pong monthly pay, kaya mas mababa pong down payment po na. Ang monthly natin, that is 5,807. Ang loanable amount po natin is 1,240,000. So, ang pag-ibig amortization natin is 8,187 ang monthly po natin for 30 years. Ang gross monthly income required po dito sa corner unit ng atin pong Magalang Fillmore Place project is 23,400. Okay? At yan po ang atin pong sample computation. So yan po ang ating update sa atin pong lahat ngayon, araw ng Monday, May 17. So yan po ang Uptown Village, Liberty Homes, Brentwood Residences sa Tarlac at ang Fillmore sa San Vicente, Magalang, Pampanga. Okay! Nice! So at least nakapagbigay po tayo ng update po sa inyo sa atin pong mga projects dito. So kung kayo po ay naghahanap ng mga marerent to own na bahay, magiging sa inyo sa halagang pagrerenta lamang, ito po ang kasagutan. So hindi po aksidente na manood ka ng video na to, hindi aksidente na makita mo to at malaman mo to. At alam ko ang Panginoon ay concern sa ating lahat, na kung ikaw ay concern na magkabahay ka, ang Panginoon din ay lalo na concern siya doon sa desire mo na magkaroon ng bahay. Malay po natin, ito na po ang binibigay na pagkakataon ng Panginoon para sa atin na magkaroon ng sariling bahay, ang atin pong sariling family. Yan po ang atin pong sharing sa gabing ito. Okay? So, yun pong interested, yung mga buyers dyan, na gusto nang mag-reserve o gustong tingnan o mag-tripping, schedule po natin yung atin pong tripping. Tingnan ninyo ang atin pong mga projects. So yan, maraming salamat po sa ating lahat. And kung kayo po ay manonood ng video na to, i-forward nyo na lamang po kung anong project ang gusto nyo pong tingnan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa susunod na video, abangan po ninyo. Magkita-kita po tayo ulit. Maraming salamat. God bless. Bye-bye po. Bye-bye.